Maganda po topic natin, paano hahaba ang buhay. Matuto tayo sa mga ibang kultura. Sa ngayon, ang topic natin, itong mga Japanese style, mga Japanese good habits. Bakit mas mahaba ang buhay ng taga-Japan kumpara sa taga-ibang bansa? Alam nyo, 15 to, 15 Japanese style na good habits, pwede natin gayahin. Mayroon kayong matututunan dito. Ang average life expectancy sa Japan, 85 years old. One of the longest na yan. Sa Pilipinas nga, 72 years old lang eh. May ibang lugar, 60 years old lang sa atin, namamatay na. Meron mga ibang lugar sa atin ganon. So, 85 years old, mas mahaba buhay nila. At pagdating sa lampas 100 years old sa Japan, 70,000 na mga Japanese lumampas na ng 100 years old na nabubuhay ngayon. Talagang mga centenarians. Bakit? Explain natin ha. Ang obesity sa kanila, yung mga matataba, konting-konti lang. 3% lang ng Japanese people ang matataba. Sa US, 30% overweight. Sa Pilipinas, marami din matataba ha. Ay mga nanay, inuubos ang pagkain ng mga anak. May isang study ako nakita sa Pilipinas, parang 30% of women, medyo overweight din. Anyway, ito na po 15 good Japanese habits, pwede natin gayahin. Number 1, meron silang karaoke, mahilig kumanta. Anong benefit ng pagkanta? Siyempre, pag kumakanta, maganda sa baga. Good for the lungs ang pagkakanta. Less stress, di ba? Diyan sila nauso sa karaoke. So, good for the lungs, yung mga mahina ang baga. Singing, pampalakas ng baga. Number 2, ang Japanese habit, naliligo araw-araw, di ba? Talagang parang obsessed sila sa kakaligo, meron silang mga onsen, meron silang bathtub, meron silang hot bath, ligo ng ligo, meron silang spring na hot water, di ba? Anong benefit? Para ka nagsasauna di ba? Mas maganda yung paghinga mo, lumulo, parang ka nagsusuob Tapos yung muscle pain nawawala. Paano? Mainit Yung mga infection na babawasan, paano? Mas malinis, di ba? So, good for the lungs, good for bawas infection, pag laging naliligo araw-araw. Number 3, Japanese habit na maganda, mahilig sila sa green tea. Warm tea, di ba? Laging mainit. Actually, sa Chinese, ganun din. Green tea, warm tea, mataas sa catechins. Ang green tea, anti-cancer. Okay? May pag-aaral yan ng green tea, may anti-cancer properties. At nagpapabilis ng metabolism ang green tea. So, pag mabilis metabolism, mas papayat ka. At marami kang tsaa iniinom, good for the stomach, ang warm, di ba? Mas relax ang tiyan. Mas hindi ma-ulcer at marami na inom na fluids. Abot siguro sila ng mga 8 hanggang 10 basong fluid, tubig, or tea sa isang araw. So, hindi sila gano'n nagso-soft drinks. Tayo, puro soft drinks, milk tea, sago-gulaman, puro matatamis Yung sa kanila, mas healthy. Number 4, mahilig sila maglinis ng bahay. Very clean ang house. Ang religion nila, usually Shintoism. Walang sapatos na madumi sa bahay, less infection, yung cleaning. At yung paglilinis ng bahay, kahit maliit ang bahay nila, pag na-organize, maganda rin sa utak yun. Less stress. Number 5, good habit ng mga Japanese, kaya mahabang buhay, maaga magising. Early to rise, early to sleep. Hindi sila nagpupuyat. More nagme-meditate, very peaceful, nagdadasal. At pag nagigising sila sa umaga, ginigreet nila yung morning sun So, pag umakyat yung araw, nasa labas sila, meron silang vitamin D, di ba? Sa morning sun. Tapos maganda pa yan, may fresh air pa sa umaga, di ba? So, maganda yan for the mental health, maaga. Number 6, ito, ang secret ng Japanese, dapat gayahin natin. Mabagal kumain, di ba? Dahan-dahan ang pagkain nila at yung Japanese style nga, basta may laman na ang tiyan, half full, medyo busog, tigil na. Diba? Pag nabusog na yung tiyan konti, tigil na. Eat slowly. Meron silang mindful eating. Dahan-dahan ng pagkain. Sa atin, pabaliktad. Sa atin, uso, only rice. Kailangan bondat na bondat ka talaga. Yung talagang puputok na yung tiyan. Bago tayo titigil. Hindi po maganda Maganda talaga.
Pag konting busog, tama na para hindi tumaba, lalo na pag nagkakaedad. Number 7, Japanese style. Kita nyo, meron silang mga bento box, di ba? Ang liliit ng portion nila. Kung meron silang dessert, ang liit, di ba? Meron silang matamis, maliit. Yung kanin, o sige, maliit na 1 cup. May konting karne, may konting seafood, may konting ulam, iba-iba. Variety of foods, makukulay, di ba? Kaya maraming vitamins and minerals. Nakukuha nila lahat. Tapos pa konti-konti lang, alilit ng mga plato para hindi tumaba, di ba? Tayo, pabaliktad, di ba? Pag kumain tayo, kamay. So, pag kinamay mo, dinukot mo yung kain, tataba tayo yan. Diba? Tayo, iba kain natin. Number 8, mahilig sila sa seafoods, di ba? Maraming seafood sa Japan, maraming isda. So, pag meron silang ulam, may konting karne, maraming seafoods, maraming silang seaweeds. Diba? Healthy ang seaweeds, may iodine. So, hindi nagkakaroon ng problem sa thyroid. Meron silang miso soup. Diba? Maganda miso soup, tofu, gulay, miso soup, very healthy. Tayo sa atin, syempre, only rice, 2 platong kanin, konting ulam, ayun ang problema. O isang bandihadong noodles, walang ulam, yan ang problema. Kaya maraming diabetes sa Pilipinas. Maraming may high blood, may manas sa Pilipinas dahil sa kinakain natin. Sila kasi merong variety, kaya nila. Number 9, tinuturuan nila yung mga bata kumain sa bahay. So mga bata, tinuturuan kumain ng simple, kumain sa bahay, simpleng kanin, simpleng tinapay lang, okay na yun. Number 10, good habit ng Japanese, kaya mahabang buhay, mahilig mag-exercise. Maganda kasi yung lugar nila, maganda yung transportation, pwede maglakad, papuntang trabaho, pwede mag-biking, good transportation, low crime rate, kaya kahit yung mga bata, safe yung lakad. And number 10, ito nga, number 10, meron silang morning exercise. Nakita ko yung mga, meron silang calisthenics eh. Basically, ano lang naman yung mga tinuturo ko, yung mga stretching, ginagalaw-galaw yung katawan para kung may arthritis, nababawasan, pati yung leeg. So basically, pinapadaloy lang yung dugo. More movements, galaw-galaw para hindi pumanaw. Meron silang morning calisthenics bago magtrabaho. Ay maaga pagising, napakaganda. Number 11 out of 15 to na good habits. They adore nature. Gusto nila yung kalikasan. Mahilig sila mag-hiking. Gusto nila may mga dagat, may bundok, may mga puno, fresh air, less pollution. Diba? So nakaka-relax to. Anti-stress, anti-depression. Mahilig mag-hiking, maglakad. Sa atin, traffic eh. Hindi tayo makalakad ng ano. Number 12, strong family bonds. Diba? Anyway, tayo rin naman, strong family bonds. Close sa pamilya, maganda ang social support, at may respeto sa elders. Yun ang pinakamahalaga. Hindi yung binabash o sinisiraan yung mga may edad. So, may respect. Diba? Lagi nga sila nagbabaw. Diba? Uso sa kanila bowing, show respect. Number 13, mahilig sila mag-gift giving. Magbigay ng regalo. Diba? Actually, yung niregalo nila, kadalasan maliliit na bagay lang. Lagi sila may maliit na gift. Parang it's the thought that counts na may concern siya sa'yo. Dito sa atin, pabaliktad. Di ba? Kahit saan tayo umikot, hingi. Di ba? Pahingi. O pahingi naman. Di ba? Wala bang libre dyan? O, pag merong iba nakita maganda yung kinakain, ay sana all lahat. Sana all pahingi. Ibig sabihin ng sana all is pahingi. Di ba? So, pabaliktad. Sa Japan, hindi. Gift giving. Tulong muna. Diba? Respeto muna. Nakita nyo na nga. Kung meron silang calamity, tapos may relief goods, nakita nyo mga picture, nakapila sila. Diba? Hindi nag-aagawan sa atin pag may relief goods. Siyempre, stampede na yan. Kaya una na. Sa kanila, may discipline. Okay? And, yan, number 13 yun. Number 14, ito maganda. Meron silang paniniwala ng Ikigai, I-K-I-G-A-I. Ibig sabihin, may purpose ang buhay nila. They live with a purpose, may reason for living, they have passion. Para alam nila ba't sila nabubuhay. Hindi lang para kumita ng pera, hindi lang pansarili. Meron silang gustong gawin sa buhay nila na maganda, na makakatulong sa iba.
Kaya maganda yun eh. Nawawala yung depression. And number 5, tuloy-tuloy ang trabaho. Kahit senior na, tumutulong, nagbo-volunteer pa rin. So itong mga 15 good habits ng Japanese, pwede natin gayahin. Proven naman to, kaya siguro mahaba buhay nila. And then finally, syempre, meron din namang ibang factors na nagpapahaba ng buhay nila. First world country sa Japan, mas maganda healthcare. Syempre, may tulong yon. Mas marami silang murang gamot or libreng gamot na maintenance, pati operation. Alam ko, karamihan libre or konti lang binabayad. So, plus din yun sa kanila. Pero, meron din namang mga konting negative bad habits ang mga Japanese na hindi natin dapat tularan. Mataas ang suicide rate nila, alam niyo naman. Dahil nga, basically, siguro perfectionist sila. Very perfectionist, very obsessive-compulsive, kaya nag-a-achieve, para din to sa South Korea, ganun din, di ba? Very perfectionist, kaya mataas yung suicide rate. Yun lang naman ang negative points. Pero basically, maganda naman tong ibang mga... So, tularan natin yung good habits, wag natin tularan yung iba na ayaw natin. Saan po nakatulong to para mas humaba ang buhay natin? God bless po.